Mel, Vicky, Emil, naging mainit nga po ang pagdedebate ng prosecution at depensa sa ikalawang araw po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at may kaugnayan po ito doon sa video na ayon sa prosecution ay pagbabanta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Presiding Officer, may I just further... Sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ipinalabas sa korte ang video ng online press conference ng bise na kuha noong November 2024 nang umunay pagbabanta niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ang video ito ang ugat ng Article 4 ng Articles of Impeachment na grave threats at destabilization laban sa bise. Pero bago maipalabas yan, naging mainit ang pagtatalo ng prosecution at depensa nang maupo sa witness stand ang pinakaunang witness ng prosecution team, si John Mark Calilung, Senior Agent ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Calilung, siya ang kumuha ng kopya at nag-authenticate ng ipinalabas na video. Hiniling ng prosecution na i-play ang maiksing bahagi lamang ng mahigit 2 oras na video. Pero tumutol ang depensa, sabay-sabing dapat ipalabas ang buong video para nasa tamang konteksto ito. Exactly, the video is 2 hours and 26 minutes and 10 seconds. But wait, Your Honor, please. We will aid the court in this regard. We will not be showing the entire 2-hour video, Your Honor, please. We will be presenting the relevant portions of the video, Your Honor, please. It's 2 minutes and exactly 18 seconds, Your Honor, please. We object. We request that the entire video be played. It is for the prosecution to decide what to present, when to present, how to present, and whether to present at all. Sa puntong ito tumayo si Senador Alan Peter Cayetano. If I'm the only one who wants to see it as a whole, then I will submit to everyone else. But if everyone else is saying we will eventually watch the whole of it, we might as well get it over and see the context of the whole video. Sandaling nagsuspend ang impeachment court at pagbalik, nagdesisyon si Presiding Officer Senador Cheese Escudero. The Secretariat is instructed to play the USB given to the tech behind that was observed and witnessed by both counsels for the parties. Ordered. Kindly play the video. Bukod dito, ilang bahagi pa ng video ang napanood ng Senator Judges tungkol sa sinabi ng bise. Is that it? Cutting his head. Pati ang pahayag nito tungkol sa labi ng ama ng Pangulo na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Nakita na rin kung gaano kahigpit ang bantayan sa isa't isa ng prosecution at depensa nang nagsalita si Representative Lawrence Defensor ng prosecution. Sa pamamaril sa isang paaralan. Sorry, excuse me. Your Honor, may I be allowed to finish my manifestation? This is no disrespect, sir. Counsel for respondent is recognized. Thank you, Your Honor. Your Honor, this is improper. The improper for trial. Manifestation, this is not a manifestation proper for court procedure. This is instead them telling a story. This is a narration by the prosecution, which is not allowed. This is not allowed by any rule in any court. So what May I be allowed what is to reply? proper is that they present their first witness. Kindly let him finish. Matapos magsalita si Defensor, hirit ng depensa, Your Honor, we move to strike that opening statement. Chair would like to inform and instruct the Senator Judges that the statement and manifestation made by the Honorable Defensor should not in any way be taken as evidentiary because it was merely a manifestation cum introduction. Motion is denied.
Unang witness pa lang yan na Vicky, pero ganito na kainit. Bukas po ay muling isasalang sa witness stand itong si NBI Agent Calilong para naman po sa kanyang cross-examination. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Kahit duguan, hindi raw matitinag si Vice President Sara Duterte sa isinasagawang impeachment trial. Iginit yan ng bise nang magtungo kanina sa Senado, hindi para dumalo sa paglilitis, kundi para lang makipagpulong sa kanyang defense team. Nakatutok si Ian Cruz. Nagkagulatan ang biglang makita si Vice President Sara Duterte sa Senado, lalo't hindi siya dumalo sa unang araw ng impeachment trial kahapon. Hindi pa masabi ng kanyang defense team kung dadalo ito sa mga susunod. Nagbigay ang bise ng maikling pahayag. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Duguan pero hindi raw siya matitinag. Yan lamang ang sinabi ng bise at hindi na tumanggap ng tanong mula sa media sa payo daw ng kanyang abogado. Sa inilabas na impormasyon ng Office of the Vice President, nagtungo daw si Duterte sa Senado para sa isang lunch meeting kasama ang kanyang defense team. May isang oras lamang itinagal dito sa Senado ni Vice President Sara Duterte at dito nga sa Senator Lorenzo Tañada Room nagtagal si VP Sara dahil kinausap niya ang mga miyembro ng defense team. Meron kaming napag-usapan na magkikita kami today dito sa holding room ng defense team para mapag-usapan ng ilang bagay-bagay, no? But she will not be attending the hearing or the scheduled hearing this afternoon. She has engagements din po kasi. That's why she's here in Manila. And she will have to proceed to her engagements after our meeting. Sa ilalim ng rules ng impeachment court, hindi mapipilit ang akusado na dumalo sa paglilitis. Paglilinaw ng tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Powa, hindi umiiwas ang bise sa pagdalo. Hindi po, kaya nga po kami nandito mga abogado niya. Kung umiwas po kami, di baka hindi na kami lumahok dito sa Senado, no? But ano po, sir? Personal po ba siya dadalo sa impeachment trial? Ang parati nating sinasabi dyan, sir, is kung kinakailangan, and that will be upon advice of counsel. Pero wala pang schedule kung dadalo siya? Wala pa po tayong pinag-uusapan niya. Tinanong din si Powa kung bakit sa Senado sila nagpulong. Because the Vice President has always been the type of person, no, that will adjust to the convenience nung ka-meeting niya. And because the defense, as you know, is here, because meron kaming 2 p.m. hearing, patuloy ang trial natin dito, syempre minarapat na niya na dito na lang kami magkita para nang sa ganun hindi kami yung ma-inconvenience. Komento ng prosecution sa pagpunta ng bise sa Senado pero hindi naman dumalo sa paglilitis. Pupunta po siya dito lagi pero hindi siya dadalo sa trial but to meet with her counsel. Well, bilang counsel ng ating pangalawang Pangulo, karapatan niya na pasyalan, kausapin, kamustahin, at of course, moral booster din no, sa kanyang team. But that will not answer any of the allegations being thrown at her. Muli nilang hinimok si Duterte na magpakita sa impeachment court. Welcome to the bloodbath, Madam Vice President. But you cannot have a bloodbath from the sidelines. You cannot have a bloodbath from through proxies. No? Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Dinalaw ni Vice President Sara Duterte sa ospital ang nakakonfine pa rin si Senador Rodante Marcoleta. Ayon sa mga doktor, maaring tumagal pa roon ng 2 araw ang arestadong senador dahil hindi pa rin stable ang kanyang kalagayan matapos arestuhin para sa kasong plunder. Nakatutok si June Veneracion. Kapansin-pansin ang mas mahigpit na seguridad kaninang umaga sa paligid ng PNP General Hospital kung saan nakakonfine si Senador Rodante Marcoleta. Dinalaw kasi si Marcoleta ni Vice President Sara Duterte. Mga 7:30 po nandito po si Vice President Duterte and then mga 8:30 po lumabas po, umalis na po siya. Mahigit 24 oras nang nasa PNP General Hospital ang 72 anyos na senador na inaresto dahil sa kasong plunder kaugnay ng pagtanggap niya ng 75 million pesos sa dolasyon na hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN.
Ayon sa PNP Health Service, taas-baba pa rin ang blood pressure ni Marcoleta at nakararanas pa rin siya ng pananakit ng dibdib at batok. Pwede po nating sabihin clinically stable siya kasi ang symptoms po niya is on and off. Pero yung pong blood pressure niya hindi po siya stable. Naggaganon po. Fluctuating po. Parang ano siya ma'am, stable pero hindi fit to stand trial. Yes. Sabi ng mga doktor ng PNP, ang range ng systolic blood pressure ni Senator Marcoleta ay nasa 130 hanggang 140. Ang diastolic naman ay nasa 80 hanggang 100. Kailangan daw itong monitor ng mabuti dahil na rin sa edad ng senador. Sumailalim na si Marcoleta sa ECG, to the echo, chest at cervical spine x-ray at blood chem. Hinihintay pa rin ang resulta ng mga ito. Sabi ng doktor ng PNP, posible talagang umabot pa ng 2 araw ang medical evaluation kay Marcoleta, kaya hindi siya madala sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, nauwi sa disgrasya ang paglalaro ng isang bata sa Quezon City. Nalunod siya matapos madulas at mahulog mula sa sirang bahagi ng riprap sa ilog habang inaabot ang nahulog na sinulid ng kanyang saranggola. Nakatutok si James Agustin. Pasado 1:00 na madaling araw, puspusan pa ang paghahanap ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard, QCDRMO, at mga taga-barangay sa 7 taong gulang na si Joven Asuncion na nahulog sa Dario River. 2 tauhan ng Coast Guard ang lumusong para suyurin ang ilog, kasama ang ama ng bata at ibang kaanak. Matapos sa mahigit 1.5 oras, umabot sila hanggang Dario Bridge sa EDSA, pero bigong makita ang bata. Nagpatuloy ang paghahanap. Hindi nila alintana ang dilim at basura na tambak sa ilang bahagi ng ilog. Kagabi nagsagawa rin ng surface search ang QCDRMO at BFP sa San Francisco del Monte River sa area ng Barangay Masambong at Barangay Damayan na konektado sa Dario River. Nagtungo rin doon ang mga magulang ng bata. Baon ng pag-asang makikita nila si Joven. Sana po, tulungan niyo po ako magdasal. Tulungan niyo po ako mahanap yung anak ko. Bibo po yun eh. Masayahin, makulit nga lang. Tulungan niyo po ako, pagpray niyo na lang po kami ng pamilya ko. Tsaka yung anak ko makita na po. Nangyari ang insidente pasado 6:00 kagabi sa Barangay Bahay Toro. Ayon sa nanay ng bata, kauwi lang ng kanyang anak galing eskwelahan at naligo agad matapos mabasa dahil sa malakas na buhos ng ulan. Nakita pa raw niya na lumabas ang anak. Pagliko ko dyan sa may kanto namin, nakita ko pa anak ko. Sabi ko, Jo, wali ka na, uwi na tayo, maambon. Akala ko sumunod, hindi rin. Hindi pa ako nakakaupo doon sa taas. Nilapag ko lang yung mga dalahin ko. Maya-maya may sumigaw na yung anak ko nga raw nalaglag sa ilog. Tumakbo na ako. Tapos nakita ko yung kapitbahay namin tumatakbo. Nakita daw niya anak ko na kumakaway na dito, banda. May dalang saranggola raw si Joven noong mga oras na yun. Mataas pa man din ang tubig sa ilog dahil katatapos lang umulan. Ang kwento lang ng mga bata, nadulas daw siya kasi nalaglag yung sinulid niya. So inaabot niya, dumiretso siya. Pero nakahawak pa daw po siya sa may puno na maliit. Nangihingi ng saklolo. Ayon sa mga taga-barangay, nasira ng bagyo noong nakaraang taon ang bahagi ng riprap ng ilog kung saan nahulog ang bata. Nung nasira siya, ni-request namin kasama yung mga residente doon. Nag-request na kami sa local government, sa MMDA, ayun. So meron na rin mga nagsukat doon eh. So alam ko ginagawa na rin siya. Hindi naman daw nagkulang ang barangay sa pagpapaalala sa mga residente lalo na kapag tag-ulan. Lalo na pag may ganitong malakas ang ulan, meron na yun, yung lubid. Kasi nga, tumataas din yung doon tubig. Kaya yung lubid naka-ready rin doon. Matapos ang halos 12 oras, natagpuan ang labi ni Joven sa San Juan River sa Barangay Apolonio Samson kaninang umaga. Labis ang paghihinagpis ng mga magulang at mga kaanak ng bata. Ayon sa isang caretaker ng lupa na nasa gilid ng ilog, nangangalakal ng basura ang nakakita sa labi. Itinawag sa akin ng mga ngalakal, tay may patay dito sa ilog. Sinikwat niya ng kahoy, nakita ko, tao nga. Sabi ko, diyan ka lang kasi tatawag ako sa barangay. Kasi kagabi, hinahanap na namin yan. Ayan, nandun yan sa tubig kanina eh. Inahon ng mga ngalakal tapos tinabunan. Patuloy ang investigasyon ng QCPD-CIDU sa insidente. James Agustin, Nakatutok, 24 Oras. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng lokal na pamahalaan at ng MMDA.
Bago pa man dumating sa Pilipinas ang superbagyong tatawaging Inday. Nakaranas na ng masamang panahon ng ilang lugar sa bansa dahil sa thunderstorms. Ramdam naman ng mismong pananalasa ng super typhoon sa Guam at Northern Mariana Islands. Nakatutok si Dano Tingkungko. Wala pa mang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ganito na katindi ang bugso ng hangin na naranasan kahapon sa Barangay Sumbakil, Polomolok, South Cotabato. Kasabay niya ng malakas na buhos ng ulan. Pinasok na ng tubig ang ilang bahagi ng paaralang ito, kabilang ang mga classroom. Nagmistulang ilog naman ang bahagi ng National Highway sa bayan ng Tantangan. Umapaw kasi ang mga kanal sa tindi ng bumuhos na ulan. Pansamantalang bumagal ang takbo ng mga sasakyan dahil sa baha. Unti-unti na ring humupa ang baha bago magtakip silim ayon sa lokal na pamahalaan. Sa lalawigan ng Aklan, buwis-buhay ang pagtawid sa ilog ng pamilyang ito sa bayan ng Libakaw. Sa gitna ng rumaragasang tubig, pinagtulungan nilang buhatin ang yumaon nilang kaanak para dalhin sa punerarya. Ligtas naman silang nakatawid pero kinailangan dumaan muli sa ilog para maiuwi sa kanilang bahay ang mahal sa buhay para paglamayan. Ayon sa Pag-asa, hindi pa bagyo kundi localized thunderstorms ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Pero bilang paghahanda sa paparating na super bagyong Inday, ay naghanda na ang Kapitolyo ng Nueva Ecija kabilang ang pagpoposisyon ng mga heavy equipment. Bago ang inaasahang pagdating ng super bagyo sa Pilipinas, humagupit muna yan sa Rota Island, bahagi ng Northern Mariana Islands. Kasabay na malakas na buhos na ulan, ang hangin na nagpatumba sa ilang puno. Nanalasa rin ang super typhoon sa Guam. Rinig ang tila pagsipol ng malakas na hanging dala ng super typhoon mula sa Kuhangyan sa isang airport. Halos magsayawan ang mga puno dahil sa pagwasiwas ng hangin. Bumuhos din ang malakas na ulan. Sa ngayon ay naka-heightened alert na ang mga otoridad sa Pilipinas sa mga posibleng epekto ng bagyo. Ilan sa mga binabantayan ng extreme northern Luzon at eastern Luzon, kabilang ang Batanes, Babuyan Islands, Northern Cagayan at Isabela. Posible ang malakas na ulan, hangin at baha sa kanlurang bahagi ng Luzon hanggang Visayas, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Palawan, Mindoro, Western Visayas at Metro Manila. Dapat ding lumika sa mga nasa lugar na posible ang mga landslide. Makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan kung kailangan niyong lumikas. Pagka sinabi pong kailangan lumikas, dapat pong lumikas. Kapag hindi po ipinagbawal na yung mga paglalayag, huwag na po itong gagawin. Iniutos ang Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa mga posibleng bagyuhin na magpalikas kung kailangan, magpreposition ng relief goods at maghanda ng mga posibleng evacuation center. Nakapreposition naman po para dun sa mga kakailanganing resources o tulong ng mga LGUs. Kasama na dyan siyempre yung mga preposition ng mga food and non-food items. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! Back to back ang mga aabangang eksena sa GMA Prime series na Task Force Firewall. Kabilang dyan kung matutupad na nga ba ang wish ng mga nag-ship sa mga bida nitong sina Jack Roberto at Kylie Padilla. Makichika kay Athena Imperial. Kaya na to. Mahilig ka naman sa chicks. The Shades! Sa pasaring ni Hex, played by Jack Roberto kay Martin, na ginagampanan naman ni Luis Hontiveros. Sa previous episode kasi ng GMA Prime series na Task Force Firewall, na-uncover ni Hex ang malaking sikreto, hindi ng isang sindikato, kundi ng asawa ni Isa na ginagampanan ni Kylie Padilla. May pahalik-halik ka pang hayop ka. Sino yan? Kaya ang tanong, sa hiwalayan ba mauuwi ang relasyong Isa at Martin? Kwento ni Kylie, naiintindihan niya ang pinagdaraanan ng karakter niyang si Isa. At ang fun fact, sa madamdaming eksenang ito, na malayo sa fierce image niya bilang chief ng kanilang pangkat, one take lang yan.
I've been married, you know, everybody knows that. So, nagigets ko si Isa. Kasi si Isa, matapang siyang babae. Pero pagdating sa asawa niya, parang yun yung weakness niya. Diba? So, hindi niya kayang awayin. Minsan, wala ka na masabi. Ano na lang. Isa pang dapat abangan ay kung matutuloy ang wish ng Jack at Kylie shippers. May nalalaman ako, concern ako sa karakter ni Isa, pero nandun ako sa point na ayoko namang masaktan siya. Yun ang aabangan ng lahat. Paano marireveal? Ang gumaganap na third party sa affair, kumusta naman kaya? Sobrang taliwas siya sa belief ko as Cheska. When you're acting kasi, you have to let all the nuance, like lahat ng mga blocks mo in life and your principles as you yourself talaga, let it go. At yun yung kagandahan nun because you get to tap into that kind of perspective din nung karakter mo. Lahat ng yan dapat daw abangan sa Task Force Firewall gabi-gabi sa GMA Prime. Athena Imperial updated sa Showbiz Happening!